Ay, grabe mga kababayan. Hindi na talaga nalilinis yung bahay niya. Dito na rin siya tumatay sa loob. Matindi na yung amoy. Ay, doon talaga siya sumasai sa ano. Yun na iniduro niya, Nay. Doon siya tumatay. Punong-puno na po. Ang best, Nay, walang nagpapaligo sa kanya. Wala rin damit pambaba. Wala na. Ahasa pa eh. Hindi pwedeng hindi gagaling to pag natutukan talaga. Si nanay, mga kababayan, dahil sa hirap ng buhay, sabi nga ni nanay, paano na? Pag si nanay ang nauna or what, hindi natin alam. Mga kababayan, mga kabarangay, magandang hapon po sa atin lahat. Kaya kami nakarating sa lugar na ito dahil may concerned citizen or nakapanood ng mga ginagawa natin. Kaya inilalapit nila sa atin itong isang kapatid at nagkataon na yung inilalapit ay anak po ni nanay, no? So, at ayon sa sinabi nila mga kababayan, yung taong naglalapit is ilang taon na pong nakakulong itong kapatid natin. Kaya anong status po nung anak nyo po? Matagal na po ba siya nakakulong dyan? Meron na po siguro mga 3 taon na nakakulong siya. Pero dati po, makakalakad siya. Ako saan pupunta. Tapos lately 3 years nakulong na po. Bakit nyo na po siya pinakulong dyan? Kasi po umalis siya eh. Opo. 3 araw po siyang umalis. Buti nga po natunto namin. Malapit na po sa sa Gapan. Tunto namin nakuha. Napalayo na siya. Kaya po naisip ko, ikulong ko na lang dyan para kung umalis, hindi ko naman kaya sundan na eh. Ilang taon na po ba yon anak niyo po? Yan po. Opo. Kasi po hindi ko tatanda kung anong pecha pinanganak yan. Nasa ano po siguro yan? Nasa mga 70. Mga 70 or 60? Mga 70 po sila. 70, 70 nga. Ano? Anong hanap buhay niyo po rito? Sa ngayon po, wala akong hanap po. Wala. Asawa niyo po? Wala na po. Ilan po anak niyo? 6 po yun. 6. So, Nay, kilala niyo po ba ako? Ako po si Daddy Frankie. Naka-video po tayo. I-upload namin ito sa social media. Okay lang po ba? Okay lang po. So, ano naman ang attitude po ng anak nyo? Nagwawala? Paano po ba? Pagka po yan, nagwawala yan. Nagwawala? Kaya hindi ko po mapasok yung malinis ang kanyang sigaan. Hindi nyo na siya napapasok. Hindi na po. Ibig sabihin, hindi na naliligo. Hindi na po. Kaya pala ang dungis niya, no? Hindi ko po kayang pasukan talaga doon dahil kung po minsan pinasok ko nagalit sa akin, tinulak ako buti pa doon tumama ang ulo ko sa ano hindi ko na po. Kaya mahirap alagaan minsan, no? Kaya po kahit ako nakatungkol, binibigyan ko siya ng pagkain. Kahit ako may sakit. Mabuti naman at hindi pa naman siya nagpapalipas ng kain na alagaan niyo. Malakas po yung kumain. Malakas naman. Yun ang problema, yung magpaligo sa kanya. At saka po talaga yung isip niya, na. Hindi nyo ba na-try na dala sa pagamutan? Napagamot po yan ng nadala namin sa mental yan. 2 buwan siya, maling siya. Kaya meron po sa iniinom na gamot. Ayaw po, tagal, ayaw na niya inumin. Tinatapon na niya. Nung ibili namin ng gamot yan, galing sa mental, 5 piso lang po isang piraso. Hanggang sa umabot na ng 25 pesos isang piraso. Nung pong na yon, tinatapon na niya. Wala naman kami pambili lagi ng gamot dahil sa mahal. Hindi ko na po pinainom at ayaw na niya inumin. Sawa na raw siya sa gamot. Sawa na siya. Kaya tinatapon na lang. So sa sobrang mahal na rin, kaya hindi nyo na rin siya nabilhan. Saka po ayaw na niyang inumin. Ayaw. Kaya po sa ibili niyo, ayaw namang inumin. Hindi masasayang lang. Kaya po, pagkain na lang. Pagkain na lang. Nung pong yan, sumpungan uli, dinala uli namin yan sa mental. Ang sabi ng doktor, tiyagain ko na lang sa bahay. Kasi doon, pagka nakasumpong, siyempre hindi inom ng gamot, hindi kakain. Doon sa inyo, kahit anong oras met niya, pwede nyo bigyan pagkain. Tiyagain nyo lang kayong magulang, sabi ng doktor. Kaya hindi na namin tinanggap dito. Hindi na. Hindi na po tinanggap doon. So ibig sabihin may record na kilala na rin siya. Okay.
Sige, pwede bang lapitan na? Pwedeng kausapin namin? Hindi pa naman nakasumpong. Hindi po ako. Hindi pa naman. Kumusta po? Ay, grabe mga kababayan. Hindi na talaga nalilinis yung bahay niya. Dito na rin siya tumatay sa loob. Matindi na yung amoy. Ay, doon talaga siya sumasai sa ano. Yun na iniduro niya, Nay. Doon siya tumatay. Punong-puno na po. Dapat yung hindi sana barado, no? Nay, okay ka lang? Ang haba na ng hair mo po. Ha? Kumusta ka dyan, Nay? Kahit isang beses, Nay, walang nagpapaligo sa kanya? Ba't umiiyak si Nanay? Nay, kahit minsan wala akong nagpaligo sa kanya? Meron po yung pong kapatid. Hindi mo pala pinapapaligoan. Kailan po yung last naligo? Sana kahit yung nalinis lang yung tirahan yan. Hindi na po. Kaya po, hindi ko po, Diyos ko, ako kunin. Punuhin na siya bago ako. Kasi kawawa pagka ako unang hinuha ng Panginoon yun. Kaya inihiling ko na siya muna ko kunin bago ako. Kasi po, kahit may mga kapatid, wala pa mag-aalaga dahil hindi ka naan ng buhay. Opo, yun ang katotohanan. Pag may pamilya tayong ganun, ano na eh. Nakalungkot naman yung sinasabi ni Nanay, mga kababayan, na mas gusto na lang ni Nanay na kunin na lang ng Panginoon. Pag po naiwan ko, paano sa buhay? Opo, walang magpapakain sa kanya. May mga kapatid na nalalayan na mga kanya-kanyang buhay. Opo. Tapos mahirap pa ang buhay. Ako po, hindi wala ng anak ko. Pabili ko ng bakit. Kadalasan din lagi ako sa hospital. Nakakaawa naman, no? Bigyan natin ng ano, tinapay, try lang natin, no? Ay, risky. Nay, may tinapay po kami, kain po kayo. Doon siya nahiga. Nay, kain po kayo, tinapay. Ayaw? Hindi ka nagutom? Ha? Sobrang haba. Pahawak na eh. Sobrang haba ng hair ni Nanay. Ha? Nagkabuhol-buhol na rin, oh. Ay, Diyos ko po, nakakaawa naman si Nanay. Ayon sa kanila mga kababayan, dalaga na po ito. At ang nakakalungkot lang talaga na marinig kasi sa hirap din ng buhay at matanda na rin po si Nanay, hindi na talaga nila kayang alagaan. May mga kapatid din si ate pero ay si Nanay kaya lang malalayo daw, no? Nay, kain ka po tinapay? Kain ka po? Ha? Ayaw po. Okay ka lang dito? Pero buti naman di siya natakas, no? Pero mainit mga kababayan kasi yero lahat. Puro yero. Tapos kung tabi-tabi po sa mga kapanood mga kababayan, doon din siya tumatay sa inidoro pero yung inidoro, umapaw na. Doon din siya uupo tapos yung damit, mga talagang hindi na ito napalitan. Wala rin damit pambaba. Wala na. Sweater na lang. Nakatayo ka lang lagi, Nay? Oo. Ba't doon ka hihiga? Ano ba nangyari sa'yo, Nay? Ha? May mga taong ganun talaga, ano? Anong pangalan mo po, Nanay? Nay, anong pangalan mo po? Edna lang. Ha? Edna. Ilang taon ka na po? Nay, ilang taon ka na po? Naalala mo pa? Mamunta ng gabal ko. Ha? Hindi ako babalik. Hindi ka babalik? Bakit po?
Ha? Mahirap buhay ko. Mahirap ang buhay. Po, mahirap talaga ang buhay, no? Nakapadlock na talaga. Hindi na pwedeng tayo magpaligo, guys, kasi puro tayo lalaki. Nakapix na siya. Ha? Nakapix na. Nakapix. Pero pag natutukan to, pag napukusan, may pag-asa pa eh. Hindi pwedeng hindi gagaling to pag natutukan talaga. Ayon kay nanay, sa mahal daw ng bilihin, kaya hindi nila na ipagpatuloy mga kababayan sa hirap ng buhay. Yun na lang yung hiling ng kanilang ng nanay. Mas gusto na lang daw nilang kunin na lang ng Panginoon. Pero habang sinasabi ni nanay, umiiyak po siya mga kababayan. Dahil syempre, aminin natin ang katotohanan, masakit bilang magulang na ganito ang sitwasyon ng anak. Pero ayon kay nanay, sa hirap ng kanilang buhay, mas mahirap para sa kanila na nakikita nila yung anak nila na naghihirap na ganito. Pero kung talaga madadala lang ito sa pagamutan and then magagabayan, sa umpisa lang talaga mahirap mga kababayan. Pero pag nakainom na yan, tuloy-tuloy nga lang talaga, maintenance lang ang gamot. Malakas pa naman si nanay eh. Yun lang ang problema mga kababayan, no? Hindi sinusumpong kilala po kanya sa'yo. Araw-araw siya na binibigyan niyo pagkain. Busog naman siya, ayaw niya ng tinapay. Ano po? Kakakain lang yun. Kakakain lang. Sa umaga yan, bigyan ko yan ng tinapay, kape. Tapos, ng oras kakain sa namin sa halian. Tanghalian. Kaya lang, ganyan lang talaga, no? Gaano nakatagal hindi napaliguan si ate? Meron siguro mga 3 buwan. 3 buwan. Tapos yung hair niya po, dikit-dikit na, no? Ano nga natutulog yan? Ha? Madalang matulog yan. Madalang. Nakatayo lang siya lagi dyan. Buti hindi po siya tatakas, no? Hindi naman. Kasi, wala naman sa dadaanan. Ano po? Hindi, yung mga iba kasi pag hanggat may malulusutan, lulusot talaga eh. Eh, sino naman hindi. Hindi naman. Kaya lang, pag nakasumpong, inatikmang ko, minumura ako. Ginaganyan-ganyan ako. Kaya lang, doon na pinapahin kasi. Opo, kasi alam natin na may pinagdadaanan siya. Kung matino o higla, hindi ako mumurahin. Opo, hindi niya gagawin. Tama po kayo na ganun na lang talaga, ano. May point din si nanay, mga kababayan, dahil sa hirap ng buhay. Sabi nga ni nanay, paano na? Pag si nanay ang nauna or what, hindi natin alam. So, pinapanalangin mo, nay. Paanong pagpapanalangin mo, nay, na Hindi ako sa panahon Diyos na ako'y kukunin niya. Bago ako, siya muna. Dahil ko ako'y mauna, kawawa siya. Kahit siya yung mga kapatid, siyempre may mga kanya-kanyang buwan. hirap? Totoo po yun, nay, no? Kasi sinong mag-aabot ng pagkain niya dito everyday? Kahit nga ako nakatungtod, inabot ang kanyang pagkain. Opo. Natin maumayan, nadapa ko yung sa bato, buti dito mamaulok sa bato. Yung mga gas-gas yan, may mga pasa ako dyan. Eh, nagtitis ako dahil anak ko, hindi ko kayang tiisin. Hanggang kaya ko. Ganun talaga, lay, tungkulin ng isang ina, magulang, hanggat kaya. No? Pero sana na, no? Mapaliguan ng ng mga kapatid kahit once a month lang, no? Kasi pati yung tinataian niya, punong-puno na. Kung kaya ko nga lang pasok yung paliguan, Opo. araw-araw. Pero kung may magdadala sa kanya sa pagamutan na, ipapayag po kayo na dalhin. Oo naman, para gumaling siya. May sasama po ba sa inyo, sa pamilya? Kasi kung kayo po, baka hindi nyo na po kaya. Hindi ko na po kaya magbiyahe.
Sabi ko po sa anak ko, kasi po yung kasama ko sa dito, titirang ko na anak ko, nagsusupot lang po siya ng satsaron. Minsan walang trabaho, minsan meron. Mm. Kaya po halos pagkain lang namin gahol din. Gaano kahirap na yung buhay na may ganitong anak? Eh, mahirap po, kaya lang ikaw nga eh. Nilalaksan ko na lang ang loob ko. Dahil sa kanya. Opo. Sige na, no? Pag-iisipan ng Team Daddy Frankie kung anong pwedeng maitulong namin. Sana may makasama po na pamilya kung sakaling dadalhin natin. Pero pag dadalhin natin ay dapat mapaliguan muna kahit papano. Malinis ang katawan. Opo. Kasi yung dumi talaga, dikit-dikit na sa ano niya, damit niya. No? Kawawa naman si ate. Sabi ko nga, at sabi nga nila Nay, habang may buhay, may pag-asa. Kaya wag lang po tayo mawala ng pag-asa. Ano po? Sana nga po gumaling. Yung mga ganyan, Nay, gagaling po. Kaya lang, yung gamot nila, hindi dapat mahinto. Magiging maintenance na yan. Parang yung high blood po, di ba? Kahit na ano, basta tuloy-tuloy ang pag-inom. Kanya nga lang po, pag nakakit yung ayaw niya tiin, tinatapon lang niya. Ako, marami ng gamot na iniinom. Hmm. Hindi po siya nakapag-asawa, Nay. Dalaga pa siya. Kaya wala siyang pamilya, no? Walang anak. Kung may anak man lang sana, kahit isa. Ate, kumusta ka dyan? Hindi mo maliligo ka. Hindi na ho. Gupitan kita. Hindi na ho. Ayaw. Mas magiging presko pag magupitan tsaka mapaligo. Mainit kasi puro yero. No? Sino pong gumawa ng kulungan niya? Nagawa lang po namin ito. Pinagawa nyo rin. Wala na siyang suot pambaba. Wala na po, tuwatang kumisan nga po yun. Eh. Alam na. Naguhubo talaga. Okay na rin yan na may sweater kasi may time na malamig sa gabi or pag tag-ulan. Ano po? Mas malamig na naman pag tag-ulan. Nangyari sa'yo ate, kapalaran mo, no? Pero sana makalabas ka sa kulungan mo na yan, no? Pero gaya ng aking sinabi na pag-iisipan namin, pag-isipan nyo rin kung sakasakali, milya ang kasama namin. Ano po? Para madala sa paggamutan. Okay? Nasabi ko po sa anak ko. Kakausapin nyo po. Sige po, Nay, no? Para pag-usapan ninyo, wala naman po magiging problema, Nay. Sa amin po kasi, pagka napagdesisyonan ninyo, dahil yaman din lang po na lumapit ang isa ninyong kapitbahay dito, hindi na namin babanggitin yung humingi ng tulong para mapuntahan. Pamangkin ko po. Pamangkin. Pamangkin niya yung nag-message, salamat sa Panginoon. Pag nagsimula na po na dalhin sa pagamutan, huwag po kayong mag-alala kasi wala po kayong gagastusin kahit piso. Travel, pagkain, hanggat hindi maging normal, hindi po namin kayo pababayaan kung sakaling mapagsimula tayo. Pati pagkain, pamasahe, tapos binibigyan din namin ng allowance. Salamat naman po pag anong kagan. O pagka ganun. Kaya pag-usapan ninyo, pag-isipan ninyo, dahil kawawa po, habang may buhay po may pag-asa. Ano po? No? Nakakaawa naman si ate na yun, ipagpipray na lang, pero malakas pa naman. Malaki na yun. Malakas pa siyang kumain. No? Sige na, sa ngayon, pansamantala, magbibigay po ako ng budget po niya, no? Pagkain. Para pagbalik namin, sana nakapag-isip po kayo kung ano magandang gawin, no? Nay, kamay mo po, Nay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pandagdag pambili nyo kung ano yung kailangan niyang Nay, ha? Salamat po. Para sa inyo na rin po, Nay. Ito nga po. Manon po. Hindi po ako makarating kayo. Matulungan ko. Salamat po.
Tulungan niyo aking anak. Salamat sa Diyos. Taban lang, Nay. Huwag ka mawala ng pag-asa. Ano po? Salamat po sa inyo. Napagod ka na rin po ba, Nay? Nakakapagod ng magulang. Ay, ganun. Hindi napapagod ang magulang. Nakakaiyak naman si nanay. Nakikita ko sa kanya, mga kababayan, pagod na siya, syempre tao lang din. Pero yung sagot niya, walang kapaguran ang magulang. Hanggang kailan po, Nay? Hanggang kailan tayo maglilingkod sa mga anak natin? Hanggang ako'y buhay. Hanggang ako'y buhay. Hanggang nabubuhay. Napakabait niyo pong ina. Bagamat hindi siya pinalad sa kanyang buhay, napakaswerte naman niya dahil kayo ang naging ina niya. Marami kasing kapatid natin na nagkaganito ang sitwasyon, pero pinapabayaan na. Pinapakawalan hanggang sa maglaboy-laboy. Yan nga po, kung hindi lang sa mga tulong ng mga konsyal dito sa amin, hindi gano'ng kalayo ang amin, inano yan. Alas 5 nga po, umalis kami dito nang makuha namin yan. Mag-alas 12 ng gabi. Kaya nga po napakaswerte pa rin niya kasi may nanay siyang kagaya niyo po, no? Sa tiwala lang tayo kay God, Nay. Opo. At salamat sa Panginoon kasi natuntun ko kayo. Doon mo na lang po ako kumukuha ng lakas. Yes po. Sa nasa itaas. Tama po. Salamat doon sa nanood na nag-message sa amin. Kasi kung hindi dahil sa panonood nila, hindi namin kayo mapupuntahan. Pag-usapan ninyo ng mga anak nyo, Nay, pero gaya na akin sinabi, sana pagdating namin or pagbalik namin or pag-alis namin kahit mapaliguan, kahit sinasabi niya po na ayaw niyang maligo, goods yun para sa kanya. Pilitin natin. Kahit kalbuhin na lang, razor na lang, kaysa naman yung ganyan yung hair niya po na nagpikit-pikit, dikit-dikit na. Noon nga pong pinaliwan yan, ginupitan ng anak ko na mahigsi. Oo. Sa tagal na ni ano yun. Oo, bilis sumaba, ano?